What's up mga kaharabas, at welcome pa rin po sa ating backyard aviary. At ngayon nga po tuloy-tuloy pa rin yung pagpapagawa natin ng mga enclosure o kulungan ng mga target nating alaga o aalagaan dito sa likod ng ating bahay. So ayan po, tapos na yung isang aviary natin na malaki. Ayan, yung mga halaman. At dito nagpapagawa po ulit tayo ng isang mas malaki pero mas mababa, at hatiin po natin sa gitna. Ito, hatiin po natin yan. So update, hindi natin na-update nung nakaraan to, no? Tapos na pala tong mga frame na to. Ito lahat, may frame na rin yung pangbubong. So ayun, dire-diretso po tayo. Putol-putol na mga tubular pa, welding. Ayan. So may akabit na natin yung mga binili nating screen. Ayan. At magpipintura din po tayo. Galing kami mga karabas dun sa bangkang pinapagawa, kaya ayan, yung mga pintura pa rin kami. Ayan. So lagari kami dito ni Cute Boy. Okay, ko kung pwede siyang batarisan okay naman. Thank you boy, thank you agad. Bilis na tapos. Kaya nga. Nakuha na yung mga alagang unggoy. Nagbigay ka na naman ng hint, ha? Wala pa ako namipili dun sa hindi pa ako nagbabasa ng comment kung sino yung nanalo dito. Siguro by the time na ma-upload tong video ay baka nakapili na rin ako nung ng ating nanalo na sabi ko kasi kung sino makahula, di ba? Nung alaga natin dito ay mananalo ng Harabas t-shirt. Yan. So kaya lang may problema mga karabas nakontak ko yung panggagalingan nung species na yon. By March pa daw. So medyo bumaba nga yung excitement ko March pa daw kasi mayroon pang mga kailangan gawin. So kaya antay-antay lang tayo mga karabas. Antay lang. So habang hintay natin yan, papagawa muna ako ng isa pang aviary para tuloy-tuloy. Habang wala pa ay tuloy-tuloy pagpapagawa. Then pag nandiyan na, sabay-sabay nating ilalagay dito. Alright. Habang sila po ay nagpuputol-putol, ako naman po siguro maghakot na ng buhangin para panambak dun sa loob ng ating aviary. Ayan, at umuwi na po si Cute Boy. Nagpatulong lang po ako maghakot ng buhangin. Yan ang isang medyo mabigat-bigat Ayan, inumpok lang muna namin yung buhangin dito. Tsaka sa kabila. Kasi nagtatrabaho pa si mama mamaya ako na hindi kakalat. Pag sinipag kami ni mama mag-OT kami Mak no. Kasi mas masarap po magtrabaho pag yung malamig na. Dito naman maliwanag yung ilaw. Pag tanghali kasi, grabe, sobrang init ngayon, panahon ngayon. Inom ako ng tubig, inom ng tubig sa loob. Grabe. Ito po yung mga tirang po natin, mga tirang kahoy doon sa pinapagawang bangka. Part po ng therapy ni Gray. Alam niyo naman po siguro si Gray may autism Part po ng therapy niya ay yun, gawan daw ng swing, sabi ng teacher. Sabi ng therapist, gawan daw siya ng duyan na kahoy. Ayan, so ginawa ko siya ng duyan.
Kaya lang umikot-ikot dahil ano, yung tali umiikot ba, walang stopper. So yun, ngayon gagawin natin, lalagyan natin ng steel bar, tapos yung ilalim niya tubular. Ang chicha, dala mo. Oh, hindi. Bakit? Tinago ko kay Gay. Kala ko tiyan mo na yung malaki talaga eh. Hindi. Hindi, dami ha. Hindi pa naluto ni Kindle yung totoong chicha. Ayos, ayos. Sige, hintayin natin. Pakatid ko lang. At, Mac, thank you Mac. Thank you, thank you, thank you. Pahingiran tayo ng konti at mamaya ikalat natin yung ano, yung buhangin na inipon-ipon natin na tinambak natin. Pahinga lang konti, tapos pati pintura ng mga tubular para solid, para lahat magpinturahan. Right, right. Pero siguro bukas na lang yung pintura. Diretso na yung ano lang, ikalat ko lang yung ano, yung buhangin mamaya para hindi ganyan nakaumpok lang sa isang area. Ayun oh, dahil wala na po si Mamak, solo flight na tayo dito. So ito po ay kakalat ko lang naman tong buhangin niyon. Pero bago yun, pinturahan ko muna yung duyan ni Gray. Ganda mo dyan. Ha? Para ka tumatae. Ay, kaya lang, dirinig ang boses ko eh. Background music. Hindi video ko doon sa kapitbahay eh. Dito po sa mga sagingan natin, may isang saging na namuso na at ito mumunga na. Grabe no? Bilis, ang liit lang. Ang daling tibain. Dito na rin ito. Ang liit. Siyempre, unahin natin yung duyan lige. Natin tong ano, lalim. Hanapin niya yan ngayon. Oo. Sorry, bukas na lang. Pagandahin muna natin. Favorite niya eh, no? Para hindi kalawangin. Kapayatan ni Justin. Nag-workout kasi ito eh. Wow! Ito yung sinasabi kong chicha. Meron kayo doon? Maganda. Yun. Okay. Salamat. Tapos na pala eh. Tapos na rin to. May tira pa. Busin ko na to dito. Kapalan ko na to. Sayang naman to. Aba, edi ano pa to? Nirendahin muna natin to. Pumutok pa yung pangako pag ganun ko. Tok! Rinig. Sarap. Gamers. Kain po tayo. Masyado. Hindi ko muna tambakan dito kasi meron tayong ilalagay pa dito sa gitna, pinaka divider itong dalawang aviary. Hindi kasi pwedeng ano eh, hindi kasi pwedeng magkaibang lahi tapos may pagitan lang na isang screen na ganyan. Pag dumabo dito yung hindi aggressive,
Tapos nandito din yung aggressive na species. Kakagatin yung ano, yung mga paa. Pag kinagat-kagat niya yun, doon magsimula yung sugat. Ay kung may infection pa, di ba? So, minsan napuputulan talaga ng daliri o paa yung isang ibon kapag ganun. So kaya kailangan ito may divider, tingnan nyo, may space. Yan. May space po yan. Yay! Hello! Hello! Wala ang duyan mo? Ha? Nanap niya ang duyan niya, no? Ginanon niya. Sagot ka, ano mo yung duyan? Nanap niya doon. Sorry. Yan, ang kumuha ng duyan mo. Kaya paganda natin ako. Paglabas nun, solid yun. Nandiyan na rin pala yung halaman. Daling ko na rin dito. Yung halaman na ano, para maplano na kung saan ko siya ipupwesto. Hindi. Dito siya. Ay, tama-tama to dito. No? Saktong-sakto yung taas niya. Dito yung mga kalabas. Oo, kaya pa ng konti eh. Yan, ganyan. Perfect! So dito yan silang dalawa magkatabi. Dito pa yan sa loob. Sa loob yan sila. Alright, alright. Sige, sige. Tapos mayroon drift food dito. Aralin ko na rin ngayon. Para matansya ko na kung saan ko ilalagay yung drift food. Maganda yun, dito na siya sa loob. Grabe. Ito yung halaman. Oh, ganda. Visualize ko na yung ano, yung magiging itsura. Pinaplano ko na siya. Ito much better nga itong ginagawa natin. Sinasalpak na natin para pag nandyan na, pag buo na, lagay na lang tayo ng lagay. Parang yung dito, yung ginawa ko dito sa kabilang aviary natin. Kuha tayo ng bagin. Yeah. Ito ka lang. Masyado masukal dyan. Ito ka lang. Explore ka dyan, ha. Tara dito. Dito ka lang. Ito, ang bay pa doon, oh. Tambay ka pa dyan. Ito po yung mga ugat na kinuha natin. Nag-shopping tayo sa ano, no, Patonggan. Nag-shopping tayo ng mga ugat. Dito siya tambagay. Okay. Gray, huwag kang sasukal na. Medyo good sa muna yan. Siguro magdadagdag na lang tayo somewhere here. Pwede dito. Ito.
naman. Pero ibabao natin to. Ganda ah. I like it. Tapos since kulang to, lalagay pa tayo ng perch dito. Somewhere here. Ganda ng mga nakuha natin mga karabas sa dito to. Yan. Yan o. Yan. Perfect. So dito. Yan. Yan that's ng dapuan. Sarap magplano. Parang ano ako yung pag ganito, excited ako na kaya kahit gabing-gabi na yung energy ko mataas pa din. Oh, hindi halata. Parang mababa, lumanay na eh. Hindi. Antas pa rin. Hindi, ibig ko sabihin eh gustong-gusto ko pa ring mamalagi dito at planuhin yung mga yung magiging structure, yung mangyayari dito. Na-enjoy ko yun eh. Na-enjoy ko yung ganong scenario ba. Gustong-gusto ko yung ganon. May talian dito. Tali dito. Matatag na siya. Oh, ito dito ko ilalagay dito kasi masyado na silang tabi-tabi dun dito to sa area na to para dito yung mga ugat tatlo agad dito dalawa yan dito ito gawin yung mga pugad. Yes, magandang plano. Kasi itong area na to mga karabas, itong isang aviary na to, hindi siya pwedeng lagyan ng hindi siya pwedeng lagyan ng halaman dahil yung ilalagay natin dito ay nangangain ng halaman. Kaya hindi pwede. Yun dun sa kabila, pwede, hindi nangangain ng halaman. Kaya okay lang na itanim natin yun, yung dalawa na yun. Mas maganda yung maging itsura niya. Yan, ito pwede pang lagyan ng dito, ang isa pang bagin din pag nandito bagin. Bukas dito yung pakainan, dito yung pakainan yan eh sa area na to. Yan dyan kasi ito yung pintuan niya. Okay. Alright, siguro yun muna mga karabas. Kapag pinanood nyo kung paano ako magplano na to, mabuboring kayo kasi usually nakaupo lang ako dyan sa sa sulok at doon ako nag-iisip. Niisip ko yun, imagine ko kung ano yung maging itsura nya. And palagi naman ang kinakalabasan eh yung the way na gusto ko. Diba? Kaya so far so good. Kumbaga satisfied ako every time na magpagawa ako ng mga aviary. Mga karabas, thank you so much sa panonood at mag-ingat po tayong lahat. God bless po.